Magandang umaga ulit mga bata. Sino sa inyo ang nakakaalala kung ano ang ating tinalakay kahapon? Yes, Ryan. Tama, ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa iba't ibang uri ng talata. Ano nga ba iyon? Tama, mga talatang nagsasalaysay, naglalarawan at iba pa. Ngayon naman, meron ako ditong mga bagay. Itong dalawa. Gusto kong isipin ninyo na mayroon kayong kaibigan na hindi pa nakakakita ng mga bagay na ito. Isipin ninyo kung paano ninyo ipapaliwanag ito sa inyong kaibigan. Sino ang gustong magbigay ng kanyang sagot? Yes, Mark. Magaling, Mark. Bigyan natin ng 2 palakpak si Mark. Ang sabi niya, ang ballpen daw, sasabihin niya sa kanyang kaibigan na ang ballpen ay ginagamit sa pagsusulat. Napansin ba ninyo na hindi lamang ibinigay ni Mark ang pangalan ng bagay na ito, ngunit kanya din itong ipinaliwanag kung ano ito at paano ito gagamitin. Magaling, Mark. Ngayon naman ay ang tatalakay natin ay tungkol sa talatang naglalahad. Sino sa inyo ang pamilyar na nito? Wala pa. Dahil wala pa, ay tatalakay natin kung ano nga ba ang talatang naglalahad. Ang talatang naglalahad ay nagbibigay ng paliwanag tungkol sa isang kaalaman o sa isang bagay. Ito ay dapat na malinaw at walang kinikilingan. Kapag sinasabi nating ang talatang naglalahad, ito ay dapat na malinaw, kailangan ang ating paglalahad ay diretso sa kanyang pinapaliwanag at walang kinikilingan. Kailangan itong malinaw. Malinaw ito dapat sa nagbabasa nito, at kung inilalahad natin ito, kailangan ang ideya o impormasyon na inilalahad natin ay dapat diretso sa pagpapaliwanag at ito ay dapat na malinaw. Ngayon naman ay alam nyo ba na mayroong iba't ibang uri ang talatang naglalahad, ngunit ang pagbibigyan nating focus ay ang una, kung saan ito ay ang pagbibigay ng kahulugan. Ano nga ba itong uri ng paglalahad kung saan ito ay nagbibigay o pagbibigay ng kahulugan? Ngayon, ang pagbibigay ng kahulugan, ito ay ang paglalahad ng kung ano ang isang bagay o ang isang salita. Halimbawa nito ay, ang disiplina ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na kontrolin ang kanyang asal at kumilos ng naaayon sa itinakdang tuntunin. Ibig sabihin nito na ang disiplina or ang binigyang kahulugan or ang binigyan ng paliwanag na salita doon ay anong salita kaya? Ano sa tingin ninyo? Tama, ang salitang disiplina ang ipinaliwanag sa halimbawa na iyon. Ngayon naman, sino sa inyo ang gustong magbigay ng isang pangungusap o pangungusap kung saan ito ay pagbibigay ng kahulugan? Sino sa inyo ang gustong sumubok? Tama, magaling Maricar. Magaling at ang halimbawang iyong ibinigay ay malinaw. Ngayon naman, naintindihan na ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng talatang naglalahad at ang uri nito kung saan ang pagbibigay ng kahulugan? Magaling. Ngayon naman ay hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay kailangang bumuo ng talatang naglalahad kung saan ito ay nakapokus sa pagbibigay ng kahulugan. Kayo ay bibigyan ko ng 10 minuto upang mabuo ang inyong gawain, at pagkatapos nito ay ilalahad ninyo ito sa ating klase. Mayroon akong pamantayan sa pagbibigay ng puntos kapag kayo ay bahagi na ng inyong talatang naglalahad or kapag inilahad nyo na inyong
na ang inyong nabuong talatang naglalahad kung saan ito ay ang pagbibigay ng kahulugan. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang buuin ito at pagkatapos ay iprepresenta nyo ito sa klase o ibabahagi ninyo ito at bubunutin ko kung sinong grupo ang mauuna. Handa na ba kayo? Magaling! Ngayon, ang unang grupong magbabahagi ng kanilang talatang naglalahad ay ang pangalawang grupo. Magsimula na tayo. Maraming salamat sa inyong pagpresenta o pagbabahagi ng inyong talatang o naisulat na talatang naglalahad kung saan ang pagbibigay ng kahulugan. Magaling mga bata. Ngayon naman ay mayroon akong ipapagawa sa inyo kung saan kayo ay bubuo ng linya o pumili kayo sa 4, bubuo kayo ng linya at ang inyong napili ay mayroong iba't ibang mga salita kung saan isa-isa sa inyo ay gagawa ng talatang naglalahad kung saan ito ay nakapokus sa pagbibigay ng kahulugan. Ang bibigyan ninyo ng kahulugan ay kung ano ang salitang inyong napili. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto at isulat ninyo ito sa inyong kalahating papel. Tapos na ba mga bata? Magaling! Maaari nyo itong ipasa sa harapan. Bibilangan ko kayo ng 5 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman ay may ibibigay ako sa inyong gawain kung saan ito ay multiple choice. At kailangan lamang ninyong piliin ang tamang sagot at bilugan ito. Huwag na kayong kumuha ng papel dahil mayroon akong nakahandang worksheet dito. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang tapusin ninyo ang gawain na ito. Tapos na ba kayo mga bata? O sige, dahil tapos na kayo, magpalitan kayo ng papel sa inyong katabi at atin itong iwawasto. Sino ang gustong sumagot sa unang tanong? Ano ang iyong sagot? Magaling! Magaling, Janice. Tama ang sagot. Sino sa inyo ang nakakuha ng perfect score? Walang mali. Magaling! Tiyak na naintindihan nyo ang ating tinalakay ngayon. Narito naman ang inyong takdang aralin. Kayo ay manood ng balita mamaya pag uwi ninyo sa inyong bahay at ang gagawin ninyo ay bubuo kayo ng talatang naglalahad kung saan ito ay bubuuin ng 5 o 7 na pangungusap base sa inyong napanood na balita. Nakuha nyo ba mga bata? Sa kwaderno nyo ito isusulat at ipapasa nyo ito bukas. Diyan lamang nagtatapos ang ating talakayan ngayon. Salamat. Maraming salamat sa inyong pakikinig kahit nauubusan na tayo ng oras. Paalam na sa lahat.